Stay low. This is our topic for tonight at ang ating pong verse hango po ito sa lectionary uh, year A 2022-2023 Matthew chapter 23 verse 1 to 12. Pagkatapos si Jesus ay nagsalita sa napakaraming tao at sa kanyang mga alagad, kanya sinabi, ang mga guro ng kautusan at ang mga Pariseo ay umupo sa upuan ni Moises. Lahat nga ng kanilang sabihin sa inyo upang ay inyong sundin at gawin. Ngunit huwag ninyong gawin ang kanilang mga ginagawa sapagkat sila ay nagsasalita ngunit hindi gumagawa. Ito ay sapagkat sila ay nagtatali ng mabibigat na paasanin na mahirap dalhin at nilalagay sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw man lamang nila itong maigalaw ng kanilang mga daliri. Lahat ng kanilang mga gawa ay kanilang ginagawa upang makita ng mga tao. Iyan ang dahilan na pinalalapad nila ang kanilang mga pilakterya at pinalalaki ang mga laylayan ng kanilang mga damit. Iniibig nila ang pangunahing dako sa mga hapunan at ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga. Inibig din nila ang mga pagpupugay sa mga pamilyang dako at sila ay tawaging guro. Guro, huwag kayong patawag sa mga tao ng guro sapagkat isa ang inyong pinuno, si Kristo, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa sapagkat isa ang inyong amang nasa langit, at huwag kayong patawag na mga pinuno sapagkat isa ang inyong pinuno, si Kristo. Ngunit ang higit na dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Ang sino mang magmataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang sino mang magpapakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Tayo po pinagpala ng salita ng Diyos. Ito po yung teksto no nakaraang November 5, 2023, last Sunday, 31st Sunday, sa lectionary. At ang main verse po natin, yung verse 12, ang sino mang nagmamataas ng kanyang sarili ay ibababa, at sino mang magpakumbaba sa kanyang sarili ay tataas. Kaya pinagpala po tayo ng salita ng Diyos. Topic po natin, stay low, learn to humble yourself. Tayo po ay magpakababa at ito po yung nais po ng ating Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay publicly nagsalita siya sa maraming tao at sa mga alagad, at directly ay tinira niya po yung mga Pharisees, dahil lang mga Pariseo po, Pharisees nung panahon nila, may religious power po yan at may kapangyarihan yan na sila yung pagpatupad ng kautusan ni Moises at pwede nilang kontrolin yung mga tao katulad na sinasabi ng Panginoon. Nagtatakda sila ng mga palatuntunin pero hindi naman nila sinusunod, kaya sabi ni Jesus, sundin nyo at pakinggan pero huwag nyong gawin yung ginagawa nila kasi hindi yun katanggap-tanggap. Pagpapakunwari po yun yung sa mga Pariseo, at meron din po silang political power dahil sila yung nag-influence sa mga Romans ay Pilate para ipapako sa krus si Jesus. Kaya ito po yung mga Pariseo, hindi yan kinatatakutan ng Panginoon kasi alam ng Panginoong Jesus kung kailan siya mag-aalay ng kanyang buhay. Sabihin, hindi niya pa panahon, kaya okay lang na talagang panahon niya pa para sabihin yung katotohanan. At kapag nagsasabi po ng katotohanan, talagang mayroong nasasagasaan. At ito pong mga powerful group po nito, mga Pariseo, ay ito po yung paborito ni Jesus na tirahin kasi sila yung nagpapabigat sa kalooban ng mga tao, kasi sila yung mga spiritual leader dapat na mag-set ng example na maganda, pero hindi maganda yung kanilang pinapakitang halimbawa. Ito po yung sinasabi ni Jesus na mga mapagpaimbabaw, mga plastic, mga rubber. Hindi sila mga totoong lingkod ng Diyos, kundi mga impostor, hindi pastor.
Kaya yung topic po natin ay stay low. Kailangan nating magpakumbaba at hindi yung false humility. Nung high school po kami, nauso yung mga low waist, yung mga mabababang mga pantalon. Meron ding mga low setup na mga sasakyan, mga motor. Mabababa, pinabababa po yung gulong. Siguro ang purpose po nun para maporma. Pero yung kung nauso man yung mga low waist, mga low setup po ng mga sasakyan, ito naman yung pinapauso po ni Jesus na noong panahon niya ay hindi uso ito sa mga religious leader. Yung pagpapakumbaba. Kasi gusto talaga nila kapag mayroong katungkulan ay kailangan mataas yung tingin nila sa sarili nila at kailangan mataas din yung tingin ng mga tao sa kanilang sarili. Naghahanap din sila ng mga papuri sa kanila. Kaya sabi ni Jesus gusto nila lagi sila yung bida. Kaya ano ba yung mga dapat po nating iwasan dahil ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay bababa. Una po ay yung kapag minsan yung estado po natin sa buhay, yung economic status po natin sa ating buhay, yung literal na mayaman, merong kaya sa buhay, minsan sa church po, sa observation ko ay hindi naman masama ito pero minsan kung nabanggit po ito sa aking pagsisermon sa pulpito noon na uh, pabiro lang naman kasi may mga nagdo-donate na nakaukit po yung pangalan nila doon sa mga upuan. Minsan meron pa nga doon sa pulpito nakalagay yung pangalan na nag-donate. Tapos may mga kanya-kanya ding pwesto lagi. Hindi rin naman masama po ito. Na kaya lang, nung bata po ako, uh, sa church, sa loob ng church, kapag naupo ka doon sa upuan nila, papaalisin ka pa. Kasi bata ka lang, ayaw nila na meron na upo sa kanilang upuan sa teritoryo nila. Sa tingin ko po, yun ay isang klase ng pagmamataas at hindi yan kalooban po ng Diyos. May danger po dyan sa masyado nating gustong parang mga politiko na nanalo sa eleksyon. Hindi naman sila yung hindi naman pera nila yung nandun sa mga project pero yung mga mukha nila at pangalan nila yung mga naka-display. Imbis na yung taong bayan yung nakalagay na nagpondo po noon. So, sa atin po, ang Kristiyano, marami pong ganyan. Kaya hindi po ito maganda. At meron din yung mga galing sa abroad. Saludo po ako sa mga mga naging successful. Pero, halimbawa, yung mga US citizen, na kapag pumunta ng Pilipinas, parang maarte na dating. At parang pinandidirihan ay kapwa niya Pilipino, sabi po sa kasabihan natin, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Hindi makakarating sa paroroonan. Dapat po ay pagbalik tanaw pa rin po tayo kung saan tayo galing. Dahil tayo po ay mga mananampalataya. Kahit naman hindi mananampalataya, maganda pa rin nagpapakumbaba. Another thing po na danger po ng masyadong nagmamataas sarili. Halimbawa, yung mga educational attainment po natin, naging doktor ka, naging astronaut ka, naging master teacher ka, naging principal ka, naging o na may narating po sa buhay dahil sa kakarunungan, kagalingan sa pag-aaral ay minsan ay pinipili na pinakikibagayan kapag hindi na kapwa professional. Iba na yung pakikitungo, namimili na tayo ng kausap, hindi na natin na pinapakinggan yung opinion ng mga nakakatanda o yung mga tao na mas kinapos ng pinag-aralan. Kaya hindi po ito maganda. Sabi po ni Jesus ay mas maganda nga po na yung mga tinutulungan natin kung tayo nakapagtapos ng pag-aaral ay yung mga walang kakayanang tumulong. Kasi kung ang binibigyan lang din natin dahil maasa rin tayo na bibigyan din tayo para nakikipag-exchange gift lang.
Wala pong bonus yun, wala pong ah, kumbaga sa pananaw po ng Panginoon hindi po yun ang dapat. Kaya dapat ang tulungan po natin yung bahagi na natin ng anumang meron po tayo, yung walang kakayanan. Kaya meron din na pwede tayong magmataas sa ating kung biniyayaan po tayo ng physical attribute ng kagapuhan o kagandahan, minsan nagmamataas yung tao. Ayaw ng mainitan ng araw, baka umitim o kumbaga suplado na o suplada dahil gwapo nga naman, maganda nga naman, artistahin, matangkad, maputi, straight ang buhok. Eh, pero 50 years from now, lahat naman po tayo patungo doon po sa pagkulubot ng balat, kahit anong banat po dyan, magiging prudes pa rin. Di habang araw ay makinis, maganda, magkakapegas pa rin. So, hindi natin pwede pong ipagyabang ang lahat na yan ay pinagkaloob lang ng Diyos sa atin. Yung ating wealth, yung ating physical, yung ating estado sa buhay, yung ating pinag-aralan. Kaya sabi po, sino mang magpakumbaba sa kanyang sarili, itataas. Yun po yung second part ng ating main verse. At sino ba magtataas po sa mga taong nagpapakumbaba sa kanyang sarili? Siyempre po, number one, ang ating Panginoon. Kahit sa paningin po ng mundo, mababa po tayo sa paningin po ng Diyos. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, tayo ay mataas sa kanyang paningin, dahil yun po yung pananaw po ng Diyos yun. Your life on earth is like a small dot compared to eternity, which is infinite. Yung buhay po natin dito sa daigdig ay isang tuldok lang, isang maliit na tuldok. Kaya kung kukumpara po yung pagpapakumbaba natin at tinataas tayo ng Panginoon sa eternity, hindi pwedeng kumparahan yung buhay po natin dito sa sanlibutan. Kaya kahit mataas ang tingin ng tao sa atin at mayabang naman tayo, mababa po tayo sa Diyos, tingin sa atin ng Diyos. Pangalawang magtataas po sa atin yung ating kapwa, dahil maraming tao po na mga mayayaman, rich and famous, na mga nakapagtayo ng sa kanilang sariling mga company, tulad ni na Hershey's. Napanood ko po kasi sa YouTube yung history ni Hershey's, at saka ni na McDonald's, at ang iba pa, sina KFC, Colonel Sanders. They started in small, humble beginnings, pero tinangkilik po sila ng tao dahil they start small and they dream big. So, meron pong perks yung pagpapakumbaba. Hindi tayo pwedeng magmataas, gusto natin manager kaagad. Hindi po, dapat magsimula po tayo sa mababa sa proseso, para pag bumagsak po tayo galing sa taas, hindi na po tayo mag-a-adjust gaano, kasi galing dun tayo sa baba. Amen po. Kaya ang bottom line po nito, tularan natin ang ating Panginoong Jesus na bagamat siya Diyos ay nagpakumbaba. Si Jesus nga po Diyos kaya hindi nga matanggap siya ng ibang reliyon na Diyos. Diyos ba? Tunay na Diyos dapat. Tunay na Diyos po si Jesus, dahil kung hindi siya tunay na Diyos, hindi niya uubarin yung kanyang pagiging Diyos. Sabihin naman ng ila, tatlo yung Diyos nyo o dalawa. Hindi po, John 10:30, isang Diyos So, yung hiwaga po ng Diyos ay sa Kanya na po yun. Pero ang nakalagay po sa Bible, talagang nagpakumbaba po ang Panginoon, na pwede po nating tularan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ay maganda po na lagi nating iniisip, galing tayo sa alabok tayo babalik, at maging mabait po tayo lagi sa ating kapwa, regardless kung ano po yung kahinaan natin. Pagkatiwala po natin sa Panginoon, at wag natin tularan yung sinasabi po ni Jesus ng mga Pariseo na mapagpaimbabaw. Gusto nila lagi sila yung nasa taas, at gusto nila lagi sila yung bida. Gusto nila lagi sila yung may sinasabi. Wag po nating tularan yung puno ng pride at puno ng self-love, kundi sabi po ng Panginoon, gawin nyo sa kapwa nyo ang gusto nyo gawin sa inyo ng kapwa nyo. Bottom line po, magpakumbaba at tayo tataas ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.